Sa ibaba, pinakalma ni Yang Cheng ang sarili. Walang pinapakitang kakaiba sa mukha niya. Si Weilin, na bumalik kasama si Lin Ruoxi, ay nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. May music gala sa TV. Hindi kilala ni Yang Cheng ang sinuman sa mga tao sa palabas, ngunit talagang interesado si Weilin sa musika at sayaw. Mukhang sa pamilya natin isisilang ang magiging reyna ng mga mang-aawit. Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Namula si Weilin. Aking. Ang pamilya natin. Tiningnan ni Yang Chen ang nahihiyang mukha ni Weilin at nakitang medyo kawili-wili ito, we've lived together after all. Hindi mo ako makakalimutan bilang iyong pinsan kapag naging singer ka sa hinaharap, tama? Bakit ako? Medyo napahiya si Weilin. Tumingin si Yang Cheng sa paligid at nakita si Nanay Wang na abala pa rin sa kusina. Mukhang maaga siyang umuwi ngayon, at nagmamadaling magluto si Nanay Wang. Napabuntong hininga si Yang Cheng sa kanyang puso. Sa hinaharap, maaaring si Mother Wang at Lin Ruoxi lang ang nasa pamilyang ito. Habang iniisip ang mga bagay na ito, pumasok si Yang Cheng sa kusina at pumunta sa tabi ni Mother Wang. Nanay Wang, kailangan mo ba ng tulong ko? Ngumiti si Nanay Wang at sinabi, Young Master, pumunta at manood ng TV kasama si Miss Weilin. Kaya ko ito. Handa ang hapunan sa kalahating oras. Hayaan mo akong tulungan ka. Walang masyadong pagkakataon, sabi ni Yang Cheng at naglakad papunta sa chopping board. Pinulot niya ang binalatan na patatas at kutsilyo sa kusina. Tinanong niya si Nanay Wang, Gin o taygute ba itong patatas? Nakita ni Nanay Wang na talagang magsisimula na si Yang Cheng, kaya hindi niya ito pinigilan. She nodded and said, It's fine. We're family. There's no need to be so particular. Tumango si Yang Cheng. Itinaas niya ang kutsilyo at gumawa ng mga tumpak na arko sa mga bilog na patatas. Ang mga patatas ay pinutol sa bilis na mahirap makita ng mata. Sa isang kisap mata, ang buong patatas ay naging isang tumpok ng gin o taygute na patatas, na perpektong sukat para sa pagprito. Nagningning ang mga mata ni Nanay Wang. She praised, no wonder sabi ni Miss na marunong ka sa martial arts. Ang galing mo sa knife skills. Para kang mga chef sa TV. Ang alam ko lang ay ang mga munting trick na ito. Casual na sabi ni Yang Cheng. Ang mga ito ay talagang maliit na trick. Kung hindi dahil sa takot na takutin si Nanay Wang, maaari niyang putulin ang mga ito sa hindi maisip na bilis. Habang nakikipag-usap kay Mother Wang, ipinagpatuloy ni Yang Cheng ang paghiwa ng iba pang sangkap. Ang lahat ng mga gulay at karne ay lalong masunurin sa ilalim ng kutsilyo ni Yang Cheng. Si Nanay Wang ay maingat na nag-atsara ng isang maliit na palanggana ng mga pakpak ng manok, na malamang na iprito sa mantika mamaya. Tiningnan ni Yang Cheng ang maselang pagluluto ni Mother Wang. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Halos kalahating na siya sa pamilyang ito. Hindi niya alam kung gaano karaming pagkain ang ginawa ni Nanay Wang. Kung bigla siyang umalis sa loob ng ilang buwan, hindi ba siya sanay dito? Nay Wang, ang sarap talaga ng mga niluto mo, sabi ni Yang Cheng. Masayang ngumiti si Nanay Wang. Bagamat may ilang talampakang uwak sa gilid ng kanyang mga mata, mas mukha siyang mapagmahal. Gustong marinig ito ng mga taong nagluluto. Tumango si Yang Cheng bilang pag-unawa at mamulong sa mahinang boses, Nanay Wang, kung balang araw ay wala ako sa pamilyang ito, ang ibig kong sabihin ay sana ay hindi. Tumango si Yang Cheng bilang pag-unawa at mamulong sa mahinang boses, Nanay Wang, kung balang araw ay wala ako sa pamilyang ito, ang ibig kong sabihin ay sana ay hindi ka masyadong malungkot. Natigilan si Nanay Wang. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Anak, bakit mo naman nasabi bigla? Iniisip ko lang, kung isang araw wala ako sa pamilyang ito at pupunta ako sa lugar na walang makakahanap sa akin, ano kaya ang magiging pamilyang ito? Dapat itong kapareho ng mga taon na wala ako, sabi ni Yang Chen. Anak, ano ang dapat isipin? Mapanuksong sabi ni Nanay Wang. Ngumiti si Yang Cheng. Nay Wang, kung talagang dumating ang araw na iyon,
kailangan mong disiplinahin ang utu-uto na babaeng iyon na ang alam lang magtrabaho. Sabihin sa kanya na huwag magpuyat at huwag laktawan ang hapunan dahil lang sa abala siya. Gayun din, kung hindi maganda ang kanyang pakiramdam, pumunta ka agad sa ospital para sa isang check-up. Huwag pumunta sa ospital upang magpagaling tulad ng huling pagkakataon na siya ay nahimate sa pagod. Hindi kaya ng mga tao ang ganitong pahirap. O tama, kung siya ay magtantrum at hindi masaya, maaari kang pumunta sa isang glutinous rice ball shop sa kalye ng Wenyi Road sa Zhonghai para bumili ng ilang glutinous rice balls. Hanggat ilalagay mo ito sa mga kamay ni Ruaxi, wala na siyang pakialam sa iba pa. Hindi siya mahilig uminom ng gamot, mabibili mo rin ito para sa kanya. Hindi sinasabi ng babaeng iyon, pero sa totoo lang takot siyang tumaba, kaya hindi siya naglakas loob na bilhin ito. Nanay Wang, sige bilhin mo na siya. Sa dami ng trabaho niya, hirap siyang tumaba kahit gusto niya. At saka, kung hindi siya uuwi sa gabi, Mother Wang, magdala ka ng mainit na lunchbox sa opisina. Sinabi niya sa iyo na kakain siya sa labas, ngunit talagang nagsisinungaling siya sa iyo. Kung ayaw niyang kumain, Nanay Wang, pilitin mo ang ilang patak ng luha at magreklamo. Sa ganoong paraan, tiyak na kakainin niya ito. Si Ruaxi ay talagang napakalambot ng puso, hindi niya kayang makitang malungkot ang iba. Nanlamig ang mga kamay ni Nanay Wang. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig at tumingin kay Yang Cheng, walang imak. Napagtanto ni Yang Cheng na marami siyang nasabi na kakaiba at awkward na ngumiti. Nay Wang, kachat lang kita, huwag mong masyadong seryosohin. Oh. Ay, salamat sa Diyos. Noon lang natahimik si Wang Maria. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o may iyak. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Ang puso ko ay parang laman ng dumplings na tinadtad. Bakit ganyan ang drama ng Chung Yao? Pati ang isang matandang tulad ko ay luluha na. Son-in-law, basta-basta lang ang masasabi ko. Kung wala ka, mahihirapan tayong dalawa. Paano iyon? Kung wala ako, ang pera ni Ruaxi ay makakapagtayo ng Great Wall of China. Magiging madali ito kahit anong mangyari, sabi ni Yang Cheng. Bumantong hininga si Nanay Wang. Ang pera ay hindi isang bagay na maaari mong dalhin kapag ipinanganak ka at hindi mo ito madadala kapag patay ka na. Ayos lang basta may sapat kang magamit. Ang sobra ay isang pabigat at isang responsibilidad. Maaaring hindi malungkot ang mga tao kapag sila ay mahirap, at ang mayaman ay maaaring hindi masaya kapag sila ay mahirap. Kung tutuusin, mas mabuti na ang pamilya ay ligtas at maayos na magkasama. Pagkatapos sabihin iyon, ipinagpatuloy ni Nanay Wang ang pagbuhos ng mantika sa kaldero at nagsimulang magluto. Tinapos ni Yang Cheng ang pagputol ng huling berdeng paminta sa kanyang kamay at inayos ang mga gulay bago tahimik na lumabas ng kusina. Nakita ni Huilin, na nakaupo sa sofa, si Yang Cheng na lumabas. Mabilis siyang lumingon at nagkunwaring nanonood ng TV. Napangisi si Yang Cheng sa kanyang puso. Si Huilin ay tinuruan ni Abbas Yun Miao. Nagkaroon siya ng ilang mga tagumpay sa panloob na paglilinang ng enerhiya. Narinig niya siguro ang sinabi nito sa kusina. Hindi siya inilantad ni Yang Cheng. Umupo siya sa kabilang sofa, kumuha ng dyaryo at sinimulan itong basahin ng marahan. Nang makitang tahimik si Yang Cheng, hindi napigilan ni Huilin na magtanong, Brother Yang, hihiwalayan mo ba talaga ang kapatid ko? Hindi mo rin ba narinig? Sabi ni Yang Cheng. Ngumisi si Huilin. Sa tingin ko, hindi mo talaga gusto ang diborsyo, tama. Ibinaba ni Yang Cheng ang dyaryo at tinitigan si Huilin saglit. Seryosong sabi niya, Huilin, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Tumanggaw si Huilin. Kuya Yang, ano yon? Kapag umalis ako sa bahay na ito isang araw, pwede ka bang tumira sa kapatid mo? At least, wag mo siyang iiwan gaya ng ginawa ko. Samahan mo siya ng madalas, seryosong sabi ni Yang Cheng. Natarante si Huilin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Yang Cheng. Yung ate mo, although mukhang maganda ang lagay niya, hindi niya alam na talagang nakakaawa siya. Maraming mas malupit pa sa mga nakikita niya.
Sumili ang kalungkutan sa mga mata ni Yang Cheng. Pagpapatuloy niya, I can tell that she's actually suspicious of your identity. You have to know that you're blood-related sisters. Maraming similarities sa inyong dalawa. Gayunpaman, hindi kanya tinanong tungkol dito. Sa halip, taos-puso ang pakikitungo niya sa iyo. Ipinapakita nito na gusto kanya bilang kanyang kapatid. Kaya sana mas marami ka pang makakasama sa kanya. Alam mo ang martial arts, at bagay sa kanya ang ugali mo. Sa tingin ko ikaw ang pinakaangkop na kandidato. Ibinaba ni Huilin ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng kaunting asim sa kanyang puso. Brother Yang, akala ko noon ay hindi ka mabuting tao. Kaya medyo natakot ako sa iyo. Pero ngayon, pakiramdam ko, isa ka talagang mabuting tao. Kung iiwan mo ang kapatid ko, malulungkot ako. Silly girl, magpapatuloy pa rin ang buhay nang wala ako. Umiikot pa rin ang Earth nang walang sinuman. Kahit umalis ako, mabubuhay pa rin ng maayos ang ate mo. Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Tumanggaw si Huilin. Naiintindihan ko. Tutuperin ko ang pangakong ito. Matapos manood ng TV saglit, natapos na si Mother Wang sa pagluluto. Sina Yang Cheng at Huilin ay tumulong sa pagdadala ng mga pinggan. Pagkatapos noon, tumakbo si Mother Wang sa ikalawang palapag at tinawag si Lin Ruaxi para maghapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Nanay Wang ay bumaba ng walang magawa. Hindi ko alam kung anong pinagkakaabalahan na naman ni Miss. She asked me to send some food up. She's really worrisome. Casual na sinabi ni Yang Cheng, okay lang. Nanay Wang, mangyaring magpadala ng pagkain. Sige, naz-anay na si Nanay Wang. Mabilis siyang naghanda ng pagkain at ipinadala ito kay Lin Ruaxi. Pagkatapos ng hapunan, nagsuot ng Amerikana si Yang Cheng at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Sinabi niya kina Nanay Wang at Huilin, may makikilala ako. Huwag mo na akong hintayin. Baka malate ako. Pagkatapos noon, lumabas si Yang Cheng at dumiretso sa gabi. Kanina pa siya nagpunta sa stall ni Zhenxiu para makita ang babaeng ito. Sa tuwing naiisip niya ang gabing iyon kapag inilabas ni Zhenxiu ang kanyang pinakamamahal na crescent moon pendant at ibinigay ito sa kanya, si Yang Cheng ay mapupuno ng awa sa babaeng ito. Pagdating niya sa madilim na maliit na kalye, tila bahagyang dumami ang mga stall sa kalsada. Kung tutuusin, malamig ang panahon, at ang pagkain ng hapunan, lalo na ang malatang, ay mabenta lalo na. Naglakad si Yang Cheng sa sulok ng kalye at nakita si Zhenxiu, na nakasuot ng medyo lumang brown na coat at puti at purple na niniting na sombrero, abala sa kanyang sarili sa tabi ng kanyang cart. Sa harap ng kanyang cart, may 4 o 5 customer na nakaupo doon na umiinom ng white wine, kumakain ng fried rice cakes at malatang. Hindi nagmamadaling pumunta si Yang Cheng. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na ang mga customer. Noon lamang ay malayang naglakad si Yang Cheng papunta sa harapan ng stall. Si Zhenxiu ay nagpupunas ng mesa sa front desk. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita na ang taong dumating ay si Yang Cheng. Baka sa kanyang kaakit-akit na mukha ang kagalakan, Kuya Yang, gabi na. Bakit mayroon kang oras para pumunta? Hindi ba dahil nakikita ko sa gabi ang lalong gumaganda nating kapatid na si Zhenxiu? Tamad na umupo si Yang Cheng sa upuan sa harap ng counter at nakangiting sinabi. Namula ang mapuputi at malambot na pisngi ni Zhenxiu, samantalahin ang pagkawala ni Ate Ruaxi, si Kuya Yang ay dumating para ay bully ako. How could that? I was still hoping to get something to eat. I can't offend the host. Sabi ni Yang Cheng habang kumukuha ng skewer ng meatballs at kumagat. Napakainit at napakabukal. Ang maliit na mukha ni Zhenxiu ay naging seryoso habang siya ay yumuko at sinabing. Ang isang tuhog ng bola-bola ay nagkakahalaga ng $2. Huwag mo nang isipin ang pagtanggi sa bayarin. Biglang umubo si Yang Cheng at sinabing may mapait na ngiti. Kaya pala kailangan pa nating magbayad ng bill kapag malapit na tayo. Hindi mo ba alam na isa akong pera? Nagpout si Zhenxiu at sinabing,
Sinasamantala ko lang ang malamig na panahon para kumita ng mas maraming pera para mabayaran ko ang renta at mga utility. Paano ako magkakaroon ng ekstrang pera para magamot ang mga tao? Kinuha ni Yang Cheng ang isa pang string ng kelp nuts at sinabi habang kumakain, paano kung mainit ang panahon? Hindi naman tayo makakapagbenta ng mainit at maanghang na sopas, di ba? Ngumiti nang walang pakialam si Zhenxiu. Kung ito ay mainit, pagkatapos ay mag-iisip kami ng isang paraan upang magbenta ng malamig na inumin at popsicle. Zhenxiu, nilunok ang pagkain sa kanyang bibig, same time na sinabi ni Yang Cheng, bata ka pa. 18 taong gulang ka pa lang. Ang mga batang kaedad mo ay nasa high school pa lang o kakapasok lang sa universidad. Matalino kang bata. Bakit hindi mo subukang mag-aral ng mabuti at makapasok sa kolehiyo? Kung payag ka, si Kuya Yang ay maaaring magpahiram sa iyo ng halaga para makapag-aral ka ng mabuti at makakuha ng entrance exam sa kolehiyo sa susunod na taon. Kapag naging matagumpay ka sa hinaharap, maibabalik mo ito sa akin. Tahimik na nakikinig si Zhenxiu habang ginagamit niya ang spatula para iprito ang Korean fried rice cake sa bakal na plato at hindi sumagot. Kumunat ang noo ni Yang Cheng. Don't tell me na takot kang mag-aral dahil masipag ka. Kung sa tingin mo ay mahirap ang pag-aaral, pwede akong maging tutor mo. Ang agham at mga wikang banyaga ay walang problema. Maaari mo lamang tingnan ang Mandarin sa iyong sarili. Kahit elementary level lang ang foundation mo, basta willing kang magsumikap, kalahating taon na. Sa wakas ay tumigil si Zhenxiu sa kanyang ginagawa at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang magandang mukha, na tila pagod sa malamig na hangin, ay nagpakita ng mapait na ngiti. Big Brother Yang, thank you. But that would be too troublesome for you. I'm not cut out for study. It's better for me to do my small business. Hinawi ni Zhenxiu ang buhok sa kanyang mga templo. In any case, many girls around my age are living like this. We support ourselves. Kahit nakakapagod, medyo nakaka-relax. Mahigpit na sinabi ni Yang Cheng, wala akong pakialam sa iba. Naniniwala lang ako na simula noong nagkita tayo sa bus noong araw na iyon at nakaupo ako sa harap mo ngayon, hindi na kita pwedeng baliwalain. Ang iyong kabataan ay mahalaga. Kapag matanda ka na at hindi na makalakad, hindi magiging malinaw ang isip mo. Ikaw ba ay magtutulak ng kariton at magbebenta ng fried rice cake ng mag-isa? Namutla ang mukha ni Zhenxiu. Kinagat niya ang ibabang labi at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ng babae ang nagmula sa gilid. Zhenxiu, makinig ka sa kanya. Tama siya. Hindi ka maaaring magpatuloy sa paglalakad ng ganito. Sabay na napalingon sina Yang Cheng at Zhenxiu at nakita ang isang matangkad at magandang dalaga na nakasuot ng brown leather na trench coat. Hindi nila alam kung kailan siya naglakad papunta sa stall. Medyo magulo ang maikling buhok niya sa hangin ng gabi. Ang kanyang maselang hugis itlog na mukha ay nagpakita ng kaunting lamig. Si Choi iyon. Ate Kai, nandito ka na. Nahihiyang ngumiti si Zhenxiu. Mukhang hindi siya nagulat sa pagdating ni Choi Yon. Sumulyap kay Yang Cheng ang matubig na mga mata ni Choi Yon. May kaunting komplikadong emosyon sa mga mata niya. Pagkatapos ay malumanay siyang ngumiti kay Zhenxiu at sinabing, oo, narinig kong kausap mo ang taong ito. Bagamat karaniwan siyang nagsasalita ng walang kaparirikan ng walang anumang tula o dahilan, tama ang kanyang mungkahi na hayaan kang mag-aral para sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Kung gusto mo, matutulungan kitang makipag-ugnayan sa klase sa high school. Naalala ko nasa middle school ka. Actually, maganda ang foundation mo. Matalino ka rin. Hanggat handa kang magtrabaho ng husto, maaari kang makapasok sa pangalawang antas na universidad. Bahagyang nagulat si Yang Cheng habang nakatingin kay Choi Yon. Parang pamilyar na pamilyar ka kay Zhenxiu. Ano, kayo lang ni Zhenxiu ang magkapatid, pero bawal akong ituring si Zhenxiu bilang kapatid ko. Hindi nasisiyahang sabi ni Choi Yon. Ngumiti si Yang Cheng at ikan-away ang kanyang kamay. Hindi, medyo nagulat lang ako. Masyado kang abala sa trabaho,
pero may oras ka pa para pumunta dito at makipag-chat kay Genshio. Sinabi ni Genshio, Kuya Yang, si Sister Kai ay napakabuti sa akin. Last time na hiniling mo sa kanya na alagaan ako, pupunta siya dito 2 o 3 beses sa isang linggo at tatanungin ako kung may nambo-bully sa akin. Madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa paghuli niya sa mga masasamang tao. Ito ay napaka-interesante. Bumantong hininga si Yang Cheng at sinabing, buti na lang, babae si Miss Choi yon. Kung lalaki siya, natatakot ako na lahat ng magagandang babae ay nahok sa iyo. Hindi nagtagal, pero pinupuri ka ni Genshio na parang sarili mong kapatid ka niya. Sa tingin mo ba, bukod sa trabaho, ang iniisip ko lang ay ang paglutas ng mga kaso at paghuli ng mga tao sa buong araw, at wala akong ibang alam. Kinagat ni Choi yon ang kanyang mga ngipin. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ni Yang Cheng noong nakaraan. Kung tutuusin, ilang beses na niyang nakilala si Choi yon, at palagi silang magkaaway. Dumating pa ang babaeng ito na kumakatok sa kanyang pintuan para i-pressure siya. Gayunpaman, sa pag-aakalang si Choi yon ay talagang madalas na dumating upang alagaan si Genshio dahil sa kanyang mga salita. At maging malapit kay Genshio, isang kasinungalingan na sabihin na hindi siya nagulat. Siyempre, hindi inisip ni Yang Cheng na nagpapalabas lang si Choi yon, at hindi rin niya naisip na napakaraming libreng oras ni Choi yon. Ang tanging dahilan ay dapat na minsan niyang hiniling sa kanya na alagaan si Genshio. Sa pag-iisip hanggang dito, taos-pusong sinabi ni Yang Cheng, salamat. Dati ay may pagkiling ako sa iyo, ngunit ngayon ay tila isa kang mabuting tao. Mukhang makatuwirang ituring ka ni Ruaxi bilang isang mabuting kaibigan. Kuya Yang, bakit mo naisip iyon? Si Sister Kai ay isang mabuting tao sa simula, malungkot na sabi ni Genshio. Nang biglang narinig ni Choi yon na sinabi ni Yang Cheng na magaling siya, bahagyang namula ang kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong pinigilan, buti alam mong mali ka. Ang babaeng ito ay mapagbigay at hindi makikialam sa bawat maliit na bagay sa iyo. Ngumiti si Yang Cheng at lumingon kay Genshio at sinabing, dahil hiniling na sa iyo ng Sister Kai mo na kumuha muli ng pagsusulit, dapat kang makinig kay Brother Yang, ang aking mabuting kapatid. Saglit na nag-alinlangan si Genshio at sinabing, Brother Yang, pwede mo ba akong pag-isipang mabuti? Siyempre kaya mo. Nakangiting sabi ni Yang Cheng, may isa pa. Naaalala mo pa ba ang ipinangako mo sa harap ng Sister Ruaxi mo noong nakaraan? Masunuring tumugon si Genshio, naaalala ko, tungkol ito sa pagbabalik sa orphanage. Sabi ni Kuya Yang, ibabalik niya ako. How about the day after tomorrow? Pasko na kinabukasan, pwede kang bumalik at bumili ng isang bangkos ng maliliit na regalo para sa direktor at sa mga bata doon. Kung wala kang pera, babayaran ko muna ito at pwede mo naman akong bayaran mamaya. Kung hindi, alam kong hindi mo ito tatanggapin. Sabi ni Yang Cheng. Nagpout si Genshio. Kung ganoon dapat ako ang pumili ng regalo. Of course you choose. I'll drive here to pick you up at noon in the morning the day after tomorrow, then we'll go buy the gift and go to the orphanage, sabi ni Yang Cheng. Tuwang-tuwang tumango si Genshio. Salamat, Kuya Yang. Pagkatapos makinig, biglang nagtanong si Choi yon, kayo lang ni Genshio ang pupunta. Hindi pupunta si Ruaxi. Narinig din ni Choi yon mula kay Genshio na sina Yang Cheng at Lin Ruaxi ay pumunta sa kanya, kaya hindi siya nagulat. Nako, madalas siyang pumupunta doon. Ihahatid ko lang si Genshio. Pagkatapos sabihin ni Yang Cheng iyon. Inabot niya iyon at tinapik ang ulo ni Genshio, dahilan para mapangiti si Genshio bago siya bumangon. Tandaan mong huwag kang matulog kinabukasan, kung hindi, sasampalin kita. Hindi ako matutulog, galit na sabi ni Genshio. Nang makitang aalis na si Yang Cheng, kumislap ang mga mata ni Choi yon na may bakas ng pagpupumiglas, at sinabi niya, sandali, may itatanong ako sa iyo. Lumingon si Yang Cheng, ano ito? The last time I went to your house, may naiwan akong white leather bag sa sofa mo. Pwede mo bang ilabas bukas at ibalik mo sa akin? Tanong ni Choi yon.
Naalala ni Yang Cheng na nang pumunta si Choi Yon sa kanyang bahay para kausapin si Lin Ruoxi tungkol sa kaso ni Gao Guoxiong, nag-iwan nga siya ng bag sa bahay. Sa oras na iyon, tiningnan ito ni Lin Ruoxi at wala siyang nakitang mahalagang bagay, kaya iniwan niya ito sa counter sa bahay. Naramdaman ni Yang Cheng na walang dahilan para tanggihan ang maliit na kahilingang ito ni Choi Yon. Kung tutusin, mas abala si Lin Ruoxi kaysa sa kanya, kaya tumanggo siya at sinabing, "Walang problema, tawagan mo ako bukas kapag may oras ka. Ilalabas ko ito." Sinabi ni Choi Yon, "Salamat," at bakas ng kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at nagpaalam kay Yang Cheng, at sinundan ng kanyang mga mata ang likod ni Yang Cheng hanggang sa mawala siya sa sulok. Nakita ito ni Zhen Xiu, tumingin kay Yang Cheng, at pagkatapos ay tumingin kay Choi Yon na nawawala sa pag-iisip, at mahinang bumantong hininga. Maaga pa kinabukasan, kagigising lang ni Yang Cheng nang makita niya ang snow na pumapagaspas sa hangin sa labas ng French windows. Ang mga bumabagsak na snowflake ay natatakpan ang mga damo, puno, at mga bahay. Ang mundo ay natatakpan ng pilak, at ito ay nakasisilaw. Ito ang pangalawang pagulan ng nyebe sa Zhonghai, at tila ito ay isang mahalagang bahagi ng panahon ng Pasko. Sa daan patungo sa trabaho, maraming mga tindahan ang naiilawan ng neon lights, at mga Christmas dolls at mga dekorasyon ang nakasabit. Ang mga Christmas tree ay sumibol na parang kabute pagkatapos ng ulan. Ito ang unang pagkakataon na nagpasko si Yang Cheng sa Huaxia. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasaya ang kapaligiran. Ito ay maihahambing sa atmosfera sa Europa at Amerika. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang mundo ay naging isang maliit na lugar. May isang puting leather bag sa tabi ng upuan ng kotse. Ito ang bag na ipinangako ni Choi Yon na tutulong sa kanya kagabi. Hindi ito nakalimutan ni Yang Cheng, at inilabas niya ito nang makita niya ito sa coffee table. Pagdating niya sa carport ng Yulei Entertainment, kararating lang ni Lin Ruoxi kasama si Huilin. Bumaba si Huilin sa kotse at nagpaalam kay Lin Ruoxi. Ibinaba ni Lin Ruoxi ang bintana at kumaway kay Huilin. Mukha siyang pagod, ngunit may banayad na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita niya si Yang Cheng na bumaba sa kotse, kumilos si Lin Ruoxi na parang hindi niya nakita. Siya ay kumilos tulad ng isang estranghero at casual na ibinulong ang bintana at nagmaneho. Tumingin si Yang Cheng sa sasakyang papaalis na may malabong ngiti. Mukhang hindi na siya gustong kausapin ni Lin Ruoxi dahil sa sinabi niya kagabi. Ang salubing ito ng hindi pagpansin sa kanya ay mas malayo kaysa sa kanyang malamig na mga salita. Napansin ni Huilin ang eksenang ito at mukhang nag-aalala, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagdating niya sa opisina, maraming empleyado ang nakasuot ng scarves at mas maraming damit kaysa karaniwan. Malinaw na bumagsak ang temperatura pagkatapos ng snow. Kahit na ang pinakamaginoong mga empleyado ay nagsimulang makaramdam ng init. Biglang naalala ni Yang Cheng na sa huling pagulan ng nyebe, sila ni Mo Chani ay nag-hiking sa mga suburb, at ganoon ang nangyari sa kanila nang hindi malilimutang gabing iyon. Sa pag-iisip sa matandang binti ni Mo Chani, medyo nag-alala si Yang Cheng. Kung tutusin, malamig ang panahon, at maaaring bumalik ang kanyang mga binti. Pagkapasok sa kanyang opisina, isinara ni Yang Cheng ang pinto at inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Mo Chani. Pagkaraan ng ilang segundo, kinuha ni Mo Chani ang telepono. Puno pa rin ng lakas ang boses niya, at parang may bahid ng saya. Bihira ka talagang magkaroon ng oras na tumawag sa isang maliit na puta na katulad ko. Pabirong sabi ni Mo Chani sa awa sa sarili. Diretsyong tanong ni Yang Cheng, kamusta ang binti mo? Masakit ba? Saglit na natahimik si Mo Chani sa kabilang dulo ng telepono, at saka ngumiti, narinig kong nagtanong ka, kahit masakit, masasabi ko lang na hindi masakit. Masakit ba o hindi? Medyo nababalisa si Yang Cheng habang nakikinig. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang sakit na dinanas ni Mo Chani ng gabing iyon. Hindi masakit, huwag kang mag-alala. Mahinang sinabi ni Mo Chani, mas bumuti ang pakiramdam ko pagkatapos mo akong ayusin noong nakaraan.
Umuulan ngayon, kaya nagsuot ako ng dagdag na pantalon. Hindi ko na nararamdaman ang sakit. Noon lang kumalma si Yang Cheng. Tell me if it hurts. Don't hold it in. I can take a look at it, or bring you to the hospital. Tumango si Mo Chani. I suddenly miss you. It's all your fault for calling me so early in the morning. How can I work today? I'm so annoyed. I have so many things to do. Napaka-busy mo ba? Of course. I'm the head of the finance department now. Hindi mo ba alam na ang kumpanya ay kailangang gumawa ng lahat ng uri ng settlement sa pagtatapos ng taon? Isa pa, malapit na ang Chinese New Year. Maraming empleyado ang umuwi sa kanilang bayan para sa bakasyon. Sa amin sa Zhonghai, syempre, kailangang gumawa ng higit pa. Malungkot na sabi ni Mo Chani. Nag-isip sandali si Yang Cheng. Let's have dinner together tonight. Matagal na kitang hindi nakakasama, at pagod na pagod ka. Kailangan kitang gantihan. Humajijek si Mo Chani. Marunong ka mag-dote sa akin. Not bad, not bad. Pero ayokong kumain sa labas. Punta ka sa bahay ko mamayang gabi, okay. Ipagluluto kita. Pwede ba akong matulog sa pwesto mo? Nakangiting tanong ni Yang Cheng. Gusto mo bang mamatay? Magiliw na sabi ni Mo Chani. Anyway, it's a deal. Magtatrabaho na ako. Punta ka sa bahay ko mamayang gabi. Bye. Pagkatapos noon ay agad niyang ibinaba ang telepono. Malungkot ang mukha ni Yang Cheng. Diretso rin siyang ibinaba. Ni hindi man lang siya binigyan ng goodbye kiss or something. Akmang bubuksan na niya ang phone niya para maglaro, nag-vibrate ang phone niya. Tiningnan ito ni Yang Cheng. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Dapat ay si Choi yon. Pagkapulot niya, boses iyon ni Choi yon. Kinuha mo ba yung bag? Mukhang maganda ang mood ni Choi yon at mahinang nagtanong. Ang ganda ng memory ko. Nasa police station ka ba? Ibibigay ko sa'yo. Lalabas ka ba anumang oras kapag papasok ka sa trabaho? Tanong ni Choi yon. Ngumiti si Yang Cheng. I'm just a small character. Ang trabaho ay ginagawa ng iba. I think you are too. Hindi na siya tinuya ni Choi yon tulad ng dati. Sabi niya, kalimutan mo na ito. Magkita tayo sa intersection sa hilaga ng Jongnan Street sa alas 11 ng hapon. Natigilan si Yang Cheng. Hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Choi yon ang isang lugar na hindi malapit sa istasyon ng pulisya at kumpanya, ngunit hindi niya masyadong pinansin at pumayag. Matapos maglaro ng 2 oras, huminto sa wakas ang nyebe na kalahating araw nang bumabagsak. Nagmaneho si Yang Chen patungo sa lugar kung saan napagkasundoan niyang makipagkita kay Kayan. Ang Jongnan Street ay isang pedestrian street. Karamihan ay mga restaurant at snack bar sa magkabilang panig. Naglakad si Yang Cheng malapit sa intersection at tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin ang isang babaeng nakauniporme ng pulis. Sa sandaling ito, ang boses ni Choi yon ay nagmula sa likuran. Anong hinahanap mo? Nandito ako. Lumingon si Yang Cheng at nakita si Choi yon sa likod niya. Nakasuot siya ng beige tight-fitting sweater, na lalong nagpahanga sa laki ng kanyang dibdib. Nakapaligid sa kanya ang isang purple na scarf, na naging dahilan upang magmukha siyang kaakit-akit. Nakasuot siya ng light-colored jeans, na mas lalong naging kaakit-akit sa mga balingkinitan at fit na binti ni Choi yon. Dapat sabihin na si Choi yon, na naglagay ng ilang pundasyon, ay nakakuha ng atensyon ng maraming lalaki at babae nang maglakad siya sa kalye. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Cheng nang may pagtataka, nakaramdam ng kaunting pagmamalaki at kasiyahan si Choi yon, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Nagkunwari siyang hindi alam at nagtanong, kakaiba ba ako? Napangiti si Yang Cheng na nahihiya, hindi kita nakilala noong hindi ka nakasuot ng uniforme ng pulis, ngunit bagay na bagay ito sa iyo. We're not arresting a criminal. Sa tingin mo ba adik ako sa pagsusuot ng uniforme ng pulis? Inilibot ni Choi yon ang kanyang mga mata kay Yang Cheng. Walang pakialam na nagkibit-balikat si Yang Cheng at iniabot ang puting bag kay Choi yon, ito ang sa iyo. Dinala ko ito para sa iyo. Salamat,
Kinuha ni Choi Yon ang bag. Hindi niya tiningnan ang mga gamit sa bag at ngumiti, anong gusto mong kainin? Saglit na nag-alinlangan si Yang Cheng, tanghalian. Ano ang inaasahan mo? Naiinip na tanong ni Choi Yon. Hindi inaasahan ni Yang Cheng na imbitahan siya ni Choi Yon para sa tanghalian. Gayunpaman, naalala niyang nangako siya na makipagkaibigan sa kanya noon, kaya wala siyang dahilan para tanggihan siya. Isa pa, nagugutom siya. Okay lang ako sa kahit ano, sabi ni Yang Cheng. Choi Yon wasn't fussy, tara dun tayo sa Shandong restaurant na yan. Kanina pa ako kumain dun, medyo masarap. Walang anumang pagtutol si Yang Cheng. Sinundan niya si Choi Yon sa pinakamalapit na Shandong restaurant at naghanap ng table para sa dalawa sa tabi ng bintana. Pagkatapos mag-order ni Choi Yon sa waiter, tinanong niya si Yang Cheng, ano ang gusto mong kainin? Umorder pa. No need, I think what you ordered is enough. I won't have an appetite for dinner if I eat too much sa tanghali. Iniisip pa rin ni Yang Cheng na si Mo Chani ay magluluto ngayong gabi. Nakakahiya naman kung kumain siya ng sobra at hindi maganda ang performance niya sa gabi. Hindi ito masyadong inisip ni Choi Yon at nagtanong pa ng iba. Gayunpaman, walang dapat pag-usapan si Yang Cheng kay Choi Yon. Maraming bagay na hindi inakala ni Yang Cheng na masasabi niya kay Choi Yon. Napansin din ni Choi Yon na binabantayan siya ni Yang Cheng. Malungkot niyang sinabi, kailangan mo bang maging ganito? Curious lang ako sa mga ginawa mo sa nakaraan. Bakit ang galing mo sa martial arts? Hindi kaya nakagawa ka ng krimen at hindi mo masabi ng malakas. Bumantong hininga si Yang Cheng, Choi Yon, sinabi mo noong nakaraan na gusto mong maging magkaibigan tayo. Kung iyon talaga ang iniisip mo, sana ay hindi mo na itatanong ang mga tanong na ito. Natural na may dahilan ako para hindi sabihin. Dapat may alam ang ate mo, pero dahil hindi niya sinabi sa iyo, dapat mong malaman na hindi basta-basta masasabi ang mga bagay na iyon. Ngumuso si Choi Yon at hindi na nagtanong pa. Hindi nagtagal, dumating ang waiter na may dalang ilang pagkain. May naisip si Choi Yon at nagmamadaling nagtanong, ano ang gusto mong inumin? White wine o wine? May magandang sorghum dito. Direktang sinabi ni Yang Cheng, hindi na kailangan. Bigyan mo ako ng 2 mangkok ng kanin. Para lang mabusog ang tiyan ko. Nakaramdam ng pait si Choi Yon, ngunit walang masabi. Nang makita ni Yang Cheng na nag-order si Yang Cheng ng 2 mangkok ng kanin at sinimulang kainin ito, wala siyang pagpipilian kundi kumain. Ang lahat ng mga tanong at paksa na inihanda niya ay karaniwang hindi nasabi. Wala pang 5 minuto, tinapik ni Yang Cheng ang kanyang tiyan at dumighay. Tapos na akong kumain. Take your time. Hindi agad umalis si Yang Cheng. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging walang galang. Kaya kumuha siya ng toothpick at dahan-daang hinintay si Choi Yon. Biglang tumigil sa pagkain si Kaiyan at nilunok ang pagkain sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang magandang mukha at tinitigan si Yang Chen ng malamig at matalim na tingin. Medyo madilim ang itsura niya. Nang makita ang ekspresyong ito, natural na masasabi ni Yang Cheng na hindi tama ang mood ni Choi Yon, ngunit hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Nagtataka niyang tanong, anong problema? May problema ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa tingin mo ba ang pagkain kasama ko ay isang pag-aaksaya ng iyong mahalagang oras? Walang pakialam na tanong ni Choi Yon. Natigilan si Yang Cheng. Kumunot ang noo niya at sinabing, Choi Yon, what do you mean? Bakit mo nasabi bigla? Anong ibig kong sabihin? Ngumisi si Choi Yon, huwag mong sabihin sa akin na kapag kumain ka kasama ng ibang babae, tatapusin mo ang iyong pagkain sa loob ng 3 minuto nang walang sinasabi. Pagkatapos, kumagat ka ng toothpick at hinayaang dahan-daang kumain ang babae ng mag-isa. Malabong naunawaan ni Yang Cheng ang dahilan kung bakit nagalit si Choi Yon. He smiled awkwardly and said, I'm sorry. Akala ko pulis ka, so you talk about efficiency. At saka, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Actually,
Ang pagkain ng 3 minuto ang bilis kong kumain mag-isa. Hindi ko masyadong inisip. Hindi ko akalain na magiging malungkot ka. Nagdilim ang mukha ni Choyon, pulis. Sa iyong paningin, maliban sa pagiging pulis, hindi ba ako babae? Natahimik si Yang Cheng. Medyo nakaramdam siya ng kakaiba sa tanong ni Choyon. Talagang hindi niya tinuring na kagandahan si Choyon tulad ng ibang mga babae sa paligid niya. Bagamat ang hitsura at figure ni Choyon ay isa sa 100 dilag. Ang ilang masamang alaala sa nakaraan at ang estilo ng paggawa at pagsasalita ni Choyon ay naging mahirap para sa kanya na itumbas ang kagandahang ito sa isang kagandahan. Ako. Hindi ko talaga naisip ang tungkol dito. Matapat na sabi ni Yang Cheng. Mahinang sinabi ni Choyon, bago ako umalis ngayon, espesyal akong nagbihis at pumunta rito. Espesyal kong pinili ang restaurant na ito. Alam mo ba kung bakit? Si Yang Cheng ay hindi isang tanga. Naisip niya ang panahong binigyan niya ito ng Rolex na relo, kung paano niya sinubukan ang lahat para alagaan si Zhenxiu, at kung paano siya kumilos sa mga huling beses na nagkita sila. Ngayon, espesyal siyang nagbihis para sa kanya, at inimbitahan pa siya sa hapunan. Bagamat hindi ito maisip ni Yang Cheng, halatang may nararamdaman si Choyon para sa kanya. Naramdaman ni Yang Cheng ang pananakit ng ulo. Dati-rati, kung may kumakatok sa kanyang pintuan, siguradong hindi siya tatanggi at matutuwa siya. Ngunit ngayon, medyo natakot si Yang Cheng matapos makatagpo ng napakagandang babae na handang dumaikit sa kanya. Palagi niyang nararamdaman na may utang siya sa iilang kagandahan sa paligid niya. Kung siya ay muling makasali sa magandang pulis na ito, o kung magkakaroon pa siya ng kaunti pang kagandahan sa hinaharap, pakiramdam ni Yang Cheng ay magkakaroon siya ng mental breakdown. Ang guilt na nararamdaman niya sa bawat babae ay parang gusto na niyang mamatay. Nang makitang hindi nagsasalita si Yang Cheng, kinagat ni Choyon ang kanyang ibabang labi at sinabing, nakikita mo na ginawa ko ito. Dapat alam mo kung ano ang iniisip ko. Huwag mong subukang tumakas. Choyon. Ngayong araw na ito, dumating lang talaga ako para ibalik ang bag mo, hindi alam ni Yang Cheng kung paano tatanggihan si Choyon. Kaya hindi niya direktang tinatanggihan ang nararamdaman ni Choyon. Ang kaakit-akit na mukha ni Choyon ay unang nagpakita ng pakiramdam ng pagkawala. Pagkatapos, ang hinanakit sa puso niya ay nauwi sa hinanakit. Nadama niya ang mali at ayaw, at hindi siya magiging masaya kung hindi niya ito ilalabas. Tumingin ng diretso si Choyon kay Yang Cheng na may luha sa kanyang mga mata. She said with a sarcastic smile, Yang Cheng, alam mo ba? Mukhang ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na may nakilala akong lalaking hindi ko kayang labanan. Sa harap ng gayong lalaki, ang aking pamilya, katayuan, karera, at hitsura na kahit ang mga babae ay kinaiinggitan, ay hindi makakatulong sa akin. Ni hindi niya matiyak kung maibibigay niya sa akin ang buong pagmamahal. Siguradong matatawa ang ibang babae sa pagiging tanga ko. Nagsasauli ng bag. Magkano ang halaga ng ganitong uri ng bag? Sabihin ko sa iyo, hindi ko ito binigyang pansin. Kung nagkaroon ka man ng kahit katiting na konsiderasyon sa aking nararamdaman, bago ka umupo sa harapan ko, bago mo sabihin ang sinabi mo, dapat mong subukan ang iyong sarili. Dapat bang magsabi ka ng napakalupit para saktan mo ang babaeng gusto ka lang makausap, walang tiwala sa sarili. Hindi ako ang uri ng tao na tatawag sa iyo sa isang lugar na ganito para lang makabawi ng isang bag na nagkakahalaga ng 2,000 yuan. Hindi ba talaga ako mabubuhay kung hindi kita nakikita? Wala ba akong mas magandang bag? Wala na ba akong panahon para kunin ang sarili ko? Hindi ba pinapayagan ng sitwasyon? O, wala akong pera pambili ng bag. Sagutin mo ako. Medyo napalakas ang boses ni Choyon sa huli, pero dahil nasa gilid ng kalye ang restaurant, hindi na masyadong pinansin ng ibang bisita ang ingay sa labas. Umupo si Yang Cheng sa kanyang upuan, medyo naninigas ang kanyang katawan. Ang mga salita ni Choyon ay parang mga pako, na tumatagos sa puso ni Yang Cheng.
Bagamat wala siyang nararamdaman para kay Choi-yeon gaya ng nararamdaman niya para sa ibang babae. Alam ni Yang Cheng na hindi alintana kung gusto niya siya o hindi, ang babaeng ito na naglakas loob na magmahal at maput ay nag-iwan na ng hindi maalis na impresyon sa kanya. Nang makitang hindi pa rin sumasagot si Yang Cheng, ang mga mata ni Choi-yeon ay nagpakita ng kaunting pang-aalipusta. At nakangiting sinabi, hindi mo siguro maiisip na magagalaw ako ng isang lalaki na pinahahalagahan ang isang bag na nagkakahalaga ng 2,000 yuan pa. Kaysa sa akin. Para sa isang buong araw, isang buong linggo, isang buong buwan. Alam ni Yang Cheng na hindi na siya makakatakas sa anumang bagay. Dahil sa katapatan ni Choi-yeon. Naramdaman ni Yang Cheng na medyo kasuklam-suklam siya. Ngunit kung tatanungin niya ang kanyang sarili, ang kanyang nararamdaman para kay Choi-yeon ay limitado lamang sa pagiging palakaibigan, at sa katunayan, hindi ito masasabing pag-ibig, at maging ang pagkagusto sa kanya ay isang medyo malayo. Bukod dito, siya ang matalik na kaibigan ni Lin Ruoxi. Kahit na gusto niyang hiwalayan si Lin Ruoxi, walang dahilan para makipagrelasyon siya sa kanyang matalik na kaibigan ng walang dahilan. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, same time na sinabi ni Yang Cheng, Choi-yeon, medyo nabigla ako na mayroon kang ganoong damdamin para sa akin. Ngunit dapat mong malaman na ako ay may asawa na, at si Ruoxi ay iyong mabuting kapatid. Hindi natin kaya. Fake marriage lang kayo, contract marriage, hindi ba? Diretsyong sabi ni Choi-yeon. Biglang namanhid ang anit ni Yang Cheng, na sinundan ng malakas na tibok ng puso niya. Hindi niya akalain na malalaman na ni Choi-yeon ang tungkol sa usapin nila ni Lin Ruoxi. Nakakaiba ka ba? Dahil hindi ka bumalik sa gabi at nagkaroon ng conflict kay Ruoxi, sinabi niya sa akin ang lahat ng ito. Actually, kahit hindi niya sabihin, I've never believed that you guys got married because you really loved each other. Si Ruoxi ay hindi ang uri ng babae na biglang ikakasal. She's calmer than anyone else, imposibleng bigla siyang magpakasal, sabi ni Choi-yeon. Ngayon, gusto mo pa bang gamitin si Ruoxi bilang dahilan para tanggihan ako? Mapait na ngumiti si Yang Cheng, hindi ko talaga inaasahan na malalaman mo na ito, pero Choi-yeon, kahit pekeng kasal kami ni Ruoxi, hindi pa rin kita matatanggap. Ito ay hindi patas sa iyo at sa kanya. Kung hindi ko pinakasalan si Ruoxi, kung wala sa police station ang una naming pagkikita, baka iba ang resulta. Pero ngayon, hindi ko talaga matanggap ang nararamdaman mo. Ayokong magsinungaling sa'yo, at ayokong magsinungaling sa sarili ko. Pinipigilan ni Choi-yeon ang kanyang mga luha, hindi hinayaang bumagsak ang mga ito. Tumalikod siya at sinabing may malungkot na ngiti, kung. Ang salitang kung, ay ang salitang pinakaayaw ko sa mundo. Dahil nangyari na ito, walang kwentang sabihin ito, di ba? Ngunit pagkatapos kitang makilala, Yang Cheng, lalo na pagkatapos mong iligtas ang buhay ko sa gusali noong araw na iyon, madalas kong naiisip ang salitang ito. Kung, bibigyan ako ng pagkakataon na makilala ka muna. Kung, unang nakilala ako ni Yang Cheng, kung, hindi kita itinuring na masama bilang isang masamang tao, kung, hindi ka nagpakasal kay Ruoxi. Kung, bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, siguradong hindi ako susuko kahit isang segundo para makasama ka. Sa tingin ko. Pero kung transaksyon lang ang kasal mo, isang papel lang, hindi pa naman huli ang lahat para sa akin ngayon, di ba? Kung, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Matapos pakinggan ang malapanaginip na mga salita ni Choi-yeon, biglang napagtanto ni Yang Cheng na napakaraming bagay ang nakalimutan niya tungkol sa babaeng ito. Ngunit ano ang silbi nito? Ang mga damdamin ay hindi kailanman umiral. Kung gusto nitong dumating, hindi mo mapipigilan. Kung hindi ito dumating, hindi mo mahahanap ang anino nito. Humingi ng tawad si Yang Cheng na nakangiti, I'm sorry. This isn't a matter of opportunity. Maaaring maging mabuting magkaibigan tayo, ngunit hindi ko kailanman naisip na gawing babae ka. Hindi ibig sabihin na mas malala ka sa ibang babae sa paligid ko. Kaya lang,
hindi ko mapipilit ang sarili ko na magkaroon ng ganoong pakiramdam, kaya wala akong maipapangako sa iyo. Kung ganoon nga, bakit mo itinaya ang lahat para iligtas ako sa gusali noong araw na iyon? Walang gana na tanong ni Choi yon. Umiling si Yang Cheng, hindi ko itinaya ang lahat. Iniligtas kita dahil kaibigan ka ni Ruaxi at isa ring mabuting pulis. Ang mga bala na iyon ay hindi mapanganib sa akin. You lied to me. You must hate me. Hate me for being so bad to you in the past, right? Medyo nanginginig ang boses ni Choi yon. I didn't lie to you. I don't hate you. I saved you, but it doesn't mean anything. Nakaligtas ako ng maraming tao, at nakapatay ako ng maraming tao. Ito ay isang normal na bagay para sa akin. Hindi nakatiis si Yang Cheng at sinabing, sa katunayan, maaari kang pumili ng isang mas mabuting lalaki. Ang isang taong tulad ko na hindi maaaring maging tapat ay hindi karapat-dapat sa iyong mga luha. Ilang beses na napangiti si Choi yon. Walang nakakaalam kung sino ang tinatawanan niya, mukhang masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. You can go. Pagkatapos noon, kinuha ni Choi yon ang bowl at chopsticks at nagpatuloy sa pagkain. Hindi umalis si Yang Cheng. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Choi yon na may halong pag-aalala. Pinunasan ni Choi yon ang kanyang mga luha, itinaas ang kanyang ulo, at nagpakita ng isang matingkad na ngiti. Sa tingin mo ba ako ay isang 16 na taong gulang na babae? Dahil lang sa tinanggihan ako ng isang lalaki, tatalon ba ako sa isang gusali o puputulan ang aking palso? Go! Ayaw kitang makita ngayon. Alam ni Yang Cheng na dapat ay galit na galit sa kanya si Choi yon sa sandaling ito, ngunit wala na siyang masabi pa para hikayatin siya. Napakahirap tanggihan ang isang relasyon. Hindi maisip ni Yang Cheng na kung isang babae ang nagmamahal sa kanya at may mahal din siyang babae, matatanggihan pa kaya niya ito. Sa mabigat na puso, tumayo si Yang Cheng at lumabas ng restaurant. Nang lumabas ang figure ni Yang Cheng sa restaurant, inilapag ni Choi yon ang bowl at chopsticks. Napasandal ang buong katawan niya sa mesa, nanginginig ang mga balikat, at humahagulgol. Pagkatapos umalis sa restaurant, hindi na direktang bumalik si Yang Chen sa kumpanya. Sa halip, walang layunin siyang naglakad ng isang ikot sa kahabaan ng Jongnan Street. Wala naman talaga siyang iniisip, pero pakiramdam niya ay hindi maganda ang mood niya. Kaya, dahan-dahan niyang kinaladkad ang kanyang mga hakbang, bumili ng 2 kahon ng mababang kalidad na tabako, at hinihit-hit ang lahat ng ito bago bumuti ang pakiramdam. Hindi inisip ni Yang Chen na may nagawa siyang mali, ngunit hindi rin niya naisip na may nagawa siyang tama. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay tama o mali. Halimbawa, kung pinagtaksilan mo ang isang tao, o kung ginawa mo ito para sa iba, walang makakapagsabi. Nang magdilim ang kalangitan, tumawag si Yang Cheng sa bahay para sabihin sa kanyang inang Wang na hindi siya uuwi para sa hapunan. Pagkatapos, nagmaneho siya sa direksyon ng tahanan ni Mo Chani. Parang naplano na ito ng maaga, nang ay parada ni Yang Cheng ang sasakyan sa ibaba ng bahay ni Mo Chani, kararating lang ng pulang Audi ni Mo Chani sa bahay. Paglabas ng sasakyan, si Mo Chani, na nakadamit tulad ng isang nagtatrabahong babae, ay hindi mukhang pagod. May bitbit siyang mapusyaw na Louis Vuitton na bag at nakasuot ng stilettos, na gumawa ng ilang butas sa snow. Ang isang pares ng mga payat na binti ay nakabalot sa mesh lace stockings, na partikular na nakaistilong at kapansin-pansin. Nang makitang si Yang Cheng ay kara-rating lamang sa ibaba, si Mo Chani ay ngumiti ng matamis, na hindi maipaliwanag na maliwanag at gumagalaw sa nyebe. Biglang nag-ilusyon si Yang Cheng na ang babaeng nasa harapan niya ay tunay na mag-asawa. Sabay silang umuwi galing trabaho, bumaba ng sasakyan sa harap ng pinto, at ngumiti sa isa't isa. Ang hindi mabilang na matamis na damdamin ay maliwanag. Nang makita si Yang Cheng na nakatitig sa kanya at napahadjejek, namula ang magandang mukha ni Mo Chani, at sinabi niyang may katangahan, anong tinitingin-tingin mo? Malapit nang mahulog ang mga eyeballs mo. Pervert, tulungan mo akong dalhin ang mga gamit. Anong binili mo?
Mga gulay at karne para sa hapunan. Sobrang gana mo. Bukod sa kamatis at itlog, may gatas at tinapay sa ref sa bahay. Wala na, kaya kailangan kong bilhin lahat. Bulong ni Mo Chani habang binubuksan ang trunk ng kotse. Oo naman, napuno ito ng mga supermarket na paper bag. Binigyan ni Yang Cheng ng kakaibang tingin si Mo Chani. Nagdala ka ba ng napakaraming bagay sa kotse ng mag-isa? Ano pa ang magagawa natin? Dalhin mo na lang ito ng ilang beses, nakangiting sabi ni Mo Chani. Tiningnan siya ni Yang Cheng nang may panunuya. Di ba sabi ko mag-ingat ka sa katawan mo, ang dami mong dinadala. Paano kung sumiklab ang paa mo? Wala ako sa tabi mo. Paano kung bigla kang mahulog sa sakit? Nagpout si Mo Chani at medyo hinaing, ito ang unang beses na nagluto ako para sa iyo sa bahay. Gusto kong magpakitang gilas at hayaan kang kumain ng mas masarap. Hindi ko masyadong inisip. Tumingin si Yang Cheng sa babaeng nasa harapan niya na nakayuko ang ulo na may masalimuot na tingin. Palihim niyang sinabi, "Idiot." Hindi na siya nagsalita pa at tinulungan si Mo Chani na ilabas ang lahat ng gamit. Dalawang kamay lang ang ginamit niya para buhatin ang lahat at sinabing, "Tara na sa taas. Ako na ang magbubuhat." Nang makitang hindi nagalit si Yang Cheng, ngumiti si Mo Chani at sinabing, "Mas mabuti na magkaroon ng lalaki. Kaya ko itong bitbitin ng mahabang panahon mag-isa." Sumunod sa likod ni Mo Chani, naglakad sila hanggang sa makarating sa maliit na apartment ni Mo Chani. Ito na ang pangalawang beses na pumunta siya rito, kaya hindi masyadong pamilyar si Yang Cheng dito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala niya ang unang gabing pumunta siya rito at ang nakaraan na nangyari kay Mo Chani. Tila naalala rin ni Mo Chani ang gabing iyon nang palihim niyang hinalikan si Yang Cheng at sadyang nagkunwaring walang alam si Yang Cheng tungkol sa walang katotohanang nakaraan. She charmingly rolled her eyes at Yang Cheng, "Huwag kang tumawa. Kung tatawa ka ulit, hindi kita ipagluluto. Maaari mo lamang ilagay ang mga bagay sa kusina at manood ng TV. Hindi mo kailangan ng tulong ko. The more you help, the more trouble you will cause. Nagluluto ako ng Sichuan cuisine. Wala kang alam tungkol dito, kaya huwag kang mag-alala," sabi ni Mo Chani. "Napakahusay ng aking mga kasanayan sa kutsilyo. Matutulungan kitang maputol ang anumang gusto mo," sabi ni Yang Cheng. Naisip ni Mo Chani na ang mga kasanayan ni Yang Cheng ay talagang napakahusay. Sa pag-aakalang napakahusay din ng kanyang mga kasanayan sa kutsilyo, pumayag siya. Dahil dito, mabilis na naging abala ang dalawa sa kusina. Si Mo Chani ay naghugas ng mga gulay at naghiwa ng mga gulay. Kasabay nito, inutusan niya si Yang Cheng na gupitin ang iba't ibang isda at gulay sa iba't ibang hugis at ilagay ito sa plato. Nang matapos ni Yang Cheng ang pagputol ng lahat ng maayos, si Mo Chani ay nasiyahan at hinalikan ang bibig ni Yang Cheng upang ipahayag ang kanyang papuri. Pagkatapos, sa isang mabilis na ritmo, nagsimula siyang maglaga at magprito ng mga pinggan. Hindi nanood ng TV si Yang Cheng. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina at bahagyang tulala. Hinubad ni Mo Chani ang kanyang coat, nakasuot lamang ng sweater at pink na apron. Pabalik-balik siyang naglakad, abala sa pagluluto. Ang ganitong uri ng eksena, na panaginipan noon ni Yang Cheng, ngunit ang babae sa panaginip na iyon ay hindi malinaw na nakikita. Pagkatapos ng gabing ito, kung muli niyang napanaginipan ang panaginip na iyon, naramdaman ni Yang Cheng na tiyak na mapapanaginipan niya ang babaeng nasa harapan niya. Makalipas ang halos isang oras, gumawa si Mo Chani ng 5 piniritong pinggan, isang kaldero ng sopas, at isang plato ng mainit at maasim na isda. Tumulong si Yang Cheng na dalhin ang lahat ng mga pagkain sa maliit na western dining table sa labas. Si Mo Chani ay naglabas ng kalahating tapos na bote ng 10 taong gulang na red wine nang wala sa oras at medyo nahihiyang sinabi, "Kalahating bote lang ng alak sa bahay. Iniinom ko ito bago ako matulog sa gabi upang matulungan akong matulog. Gawin mo na lang at uminom ng kaunti." Walang pakialam na ngumiti si Yang Cheng at sinabing, "Hindi talaga ako mahilig uminom. Bakit hindi mo ito itago sa gabi?" "Hindi.
Kailangan kong uminom ng kaunti para makumplito ang pagkain na ito. Matigas na sabi ni Mo Chani. Kumuha siya ng 2 maliit na baso ng alak at nilagyan ito para sa sarili ni Yang Cheng. Kinuha ni Yang Cheng ang baso ng alak at bahagya itong ikan-awit kay Mo Chani. Na may pawis pa rin sa mukha, mahal kong munting Chen-Chen, kung gusto mo itong maging kumpleto, iminumungkahi kong patayin mo ang mga ilaw at sindihan ang mga kandila. Idinilat ni Mo Chani ang kanyang mga mata na puno ng tubig at sinabing puno ng inis ang mukha, bakit hindi mo sinabi kanina? Wala akong kandila sa bahay. Kung ipinaalala mo sa akin, nabili ko sana sila sa supermarket. Bibili sana ako ng rose-scented. I really like that smell. Ngumisi si Yang Cheng at sinabing may depressed na mukha, casual lang ang sinasabi ko. Gusto mo ba talaga ng candlelight dinner? Oo naman, hindi mo ba alam na ang romansa ay karapatan ng babae? Pagmamalaki ni Mo Chani. Sa pagtingin sa inosenteng ekspresyon ng babae, hindi mapigilan ni Yang Cheng na ngumiti at umiling. Ang kanyang mabigat na kalooban mula sa hapon ay biglang bumuti. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang kumakain. Masarap ang luto ni Mo Chani at masarap kumain si Yang Cheng. Sa kabilang banda, si Mo Chani ay hindi kumakain ng ganoong maanghang na pagkain sa loob ng mahabang panahon. Patuloy niyang pinupunasan ang kanyang pawis gamit ang napkin at ang puti niyang mukha ay namumula. Pagkatapos kunin ang isang piraso ng piniritong manok para kay Yang Cheng, biglang sinabi ni Mo Chani, magsisimula ang shift ng kumpanya sa loob ng 1 linggo o higit pa. Pupunta ka sa Japan at pupunta ako sa Hainan kasama ang isang team. Nanalo kami. Hindi kita makikita saglit. Pupunta ka sa Hainan. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Cheng na binanggit ito ni Mo Chani. Tama. Pupunta ang Ministry of Finance sa Hainan. Ang init daw doon at hindi kasing init ng summer. Sa tingin ko hindi naman masama. Naguguluhang tanong ni Mo Chani, bakit hindi mo alam? Akala ko alam mo na pupunta ako sa Hainan. Pupunta si Ruaxi sa atin ngayong taon. Nakatira ka sa kanya. Hindi mo ba narinig? Lalong natulala si Yang Cheng. Pupunta rin si Lin Ruaxi. Talagang hindi niya narinig na binanggit nito iyon. Ngunit iniisip ang tungkol sa pagkakahiwalay nilang dalawa sa mga araw na ito at ang saloobin ni Lin Ruaxi sa kanya, normal lang na hindi niya ito sinabi sa kanya. Naramdaman ni Mo Chani na tila may problema at maingat na nagtanong, nag-away ba kayo ni Ruaxi? Kinagat ni Yang Cheng ang kanyang mga labi, alam mo ang kanyang pagkatao. Normal lang na hindi niya sinabi sa akin. Ayos lang. Siya ay nagtatrabaho ng husto sa buong taon at nangangailangan ng pahinga. Hindi na nagtanong pa si Mo Chani. Bumantong hininga siya at sinabing, tama. Matagal na akong nasa kumpanya, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Ruaxi na handang magpahinga at maglakbay kasama ang kanyang mga empleyado. Hindi mo nakita, pero nang i-announce ko sa departamento na sasama ang presidente sa lahat, halos mabaliw ang lahat sa opisina sa tuwa. Naiinggit ako sa personal charm ng asawa mo. Napakaraming tao ang humahanga sa kanya kahit buong araw siyang hindi umiimik. Akala ko ikaw ang nag-uudyok sa kanya na pumunta, pero hindi pala. How can I persuade her? Wala siyang sinasabi, pero mas matigas ang ulo niya sa totoo lang. Mapait na ngumiti si Yang Cheng. Tumanggaw si Mo Chani bilang pagsang-ayon at hindi itinuloy ang paksa. Sa halip, nakipag-chat siya kay Yang Cheng tungkol sa iba pang usapin ng pamilya at mga kawili-wiling bagay sa kumpanya. Pagkatapos ng hapunan, hinugasan ni Mo Chani ang mga pinggan sa kusina, habang si Yang Cheng ay nakaupo sa sofa at nanonood ng balita sa gabi. Nang matapos maghugas ng pinggan si Mo Chani, tinanggal niya ang kanyang apron at nag-inat. Masunurin siyang iamakap sa mga bisig ni Yang Cheng at nakangiting nagtanong, babalik ka ba ngayong gabi? Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang ulo at hinalikan ang labi ni Mo Chani, depende sa performance mo. Kung maganda ang performance mo, hindi ako babalik. Kung hindi, tatalikod ako at aalis. Pinaikit ni Mo Chani ang kanyang mga mata at nagpakita ng bahagyang panghahamak.
Tumayo siya at sinulyapan si Yang Cheng, kung gusto mong pumunta, pagkatapos ay pumunta ka. Hindi kita makikita sa labas. Ngunit bago siya matapos magsalita, ang isang kamay niya ay hinawakan ni Yang Cheng, at ang buong katawan niya ay nahulog muli sa mga bisig ni Yang Cheng. Sa pagkakataong ito, direktang tumalikod si Yang Cheng at idiniin si Mo Chani sa ilalim ng kanyang katawan. Lumapit siya sa tenga ng dilag at sinabi sa mahinang boses, "I'm sorry, your performance just now was what I like. It was too outstanding. I decided not to go." Oh, ang earlobe ni Mo Chani ay naspray ng hininga ng mainit na hangin, at pakiramdam niya ay may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ayaw mong pumunta. Huwag. Huwag gawin ito. Paano naman? Ganito lang. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Nakangiting tanong ni Yang Cheng. Namula si Mo Chani at sinabing, "Hindi ko alam." "Let's do this then." Humalaklak si Yang Chen at hinalikan ang mga labi niya na ilang pulgada ang layo mula sa labi niya. Nagkasalikop ang dalawa, at ang sofa ay gumawa ng langit-ngit sa ilalim ng presyon. Ngunit nang gustong alisin pa ni Yang Cheng ang pagpigil sa ilalim ng kanyang katawan, nag-vibrate ang telepono sa coffee table. Walang magawang tumigil si Yang Cheng at kinuha ang telepono. Siya ay masaya. Ito ay si Tang Wan, na hindi pinansin sa kanya sa loob ng maraming araw. Simula noong araw na maling akala ni Tang Wan na may relasyon siya sa kanyang anak na si Tang Tang, hindi na niya ito nakontak. Hindi niya inaasahan na tatawag ito sa kanya ng ganitong oras. Sinamantala ni Mo Chani ang pagkakataon nang bumangon si Yang Cheng at tumakas mula sa sofa sa takot. Parang isang takas na asawa, sumigaw siya, "Maliligaw na ako," at nagtago sa kanyang silid. Kinagat ni Yang Cheng ang kanyang mga labi at kinuha ang telepono.